Pag meron ka raw bang manika sa bahay ninyo na parang manika na mangkukulam, mamalasin ka raw. Tapos ito pa, pag meron ka raw mga rebulto sa bahay ninyo, mamalasin ka daw. At ito pa, pag meron ka raw yung mga parang mga luma, parang mga antigo, mga anting-anting sa bahay mo, mamalasin ka raw. Maski Kristiyano ka? Hindi po totoo yun. Pag ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Kristo, tapos meron ka sa bahay mo halimbawa dahil ito ay gamit ng mga mahal mo sa buhay, para mga witchcraft na gamit, mga aklat, tapos nagdesisyon ka na i-keep ito sa bahay mo, mamalasin ka ba o may mangyayaring masama sa'yo? Of course not. Wala po. Tandaan nyo, nakalagay sa 1 John chapter 4 verse 4, greater is He who lives in us than he who resides in the world. O tapos ito pang isa, alam po ba ninyo masarap po yung liverwurst? Liverwurst, galing po sa Amerika ito, katumbas po ng liver spread natin dito sa Pilipinas. Okay. May nagsabi sa akin, huwag ka raw kakainin yung liverwurst kasi raw may tatak doon ng demonyo. Tapos yung pastor na, yung dating pastor ko, sabi ko, oh, pastor, may dala ako ditong, hindi to liver spread, liverwurst to. May tatak ng demonyo. Tapos sabi ng pastor ngayon, maganda naman yung humor niya. Sabi niya, kakainin natin lahat ng demonyo. O diba? Tapos tawanan kami. Tama naman po siya kasi no weapon formed against us shall prosper. Maski ikaw ay kung ikaw ay Kristiyano tapos meron kang mga anting-anting sa bahay mo, gusto mong magsabit ng parang witchcraft diyan. Kung talagang gusto mong ganoon, bahala ka. Pero itong sasabihin ko, no weapon formed against you shall prosper. Pero ito naman ang punto ko rin po. Kung ikaw ay totoong mananampalataya, yung mga witchcraft, yung mga ganyan na mga gamit, bagamat meron ka, naniniwala ako hindi mo naman i-display. Siguro itatago mo lang. Halimbawa, gamit yan ng mga kamag-anak mo na gusto mong i-keep mo lang. Pero naniniwala ako, as a believer, hindi mo siya isasabit. No? Pero kung isabit mo choice mo isabit siya, wala rin namang mawawala sa'yo. At lalong hindi ka gagalawin ng dyablo. Kasi may mga nagsasabi, itapon mo yung mga ganyan, itapon mo yung mga rebulto. Actually, ang gaganda po ng mga rebulto, ba't mo naman itatapon? Especially iba doon, rebulto ni Christ na nakapako sa cross. That's beautiful. It's a reminder of Jesus' love for us. Hindi po ako yung Kristiyano na pag naging Kristiyano, itatapon yung mga rebulto. That's foolishness. Po, kasi kung gano'n ang kaisipan mo, sana itapon mo na rin yung mga litrato ng magulang mo. Di ba? Some might not agree with me with this, but ako po ay open na grace believer. I am a grace believer, hindi ako tumitingin sa panlabas. Pinakamahalaga sa akin, matanggal yung sin nature ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Lord Jesus. Kaya meron po tayong ganitong vlog. Maraming mga anting-anting, maraming ngayong mga kung ano-ano. Alam po ba ninyo nagdaang mahal na araw? Nakita ko po na mga tinitinda sa mga sidewalk dyan. Ang dami mga anting-anting yung parang, ano ang tawag dito? Yung parang triangle. Tapos may mata. Tapos na-discover ko, may ganun pala ako dun sa kwarto ko. Tapos naglinis ako. Sa lolo ko ito, binigay sa akin nung bata ako. Nagpasalamat ako kay Lord. Lord, thank you. May ganito po ako. Then yan, tinignan ko lang, nilinisan ko, tinago ko. Kasi remembrance po sa akin yan ng lolo ko. Pero magagalaw ba naman ako ng demonyo dahil doon? I don't think so. Kaya kung Kristiyano ka, depende yan sa isip mo. Kaya kung naging Kristiyano ka, bakbakin mo sa isip mo yung mga negatibong bagay. Kasi diyan pumapasok si Satanas mismo doon sa isip mo. Gusto niya i-occupy yan ng mga negatives na mga negative na bagay. Kaya wag mong papabayaan si Satanas na hindi po yung mga gamit na yan ang papasukan ni Satanas, yung isip mo. Marumi ang isip mo. May nakalagay sa Bible, kung titingnan po natin mabuti, wag tayo maging katitisuran sa iba. Kaya ako, bibihira po akong magpapunta ng mga Kristiyano sa bahay namin kasi may makikita sila mga rebulto ni Mary, mga rebulto ni marami po kasi sa mga collection ng mga ninuno namin yan. 'Di ba? So, maging maingat na lang po tayo. Huwag tayo maging katitisuran. Amen?
Pero actually, yung mga kasama ko naman pong Kristiyano, I'm praising the Lord kasi open-minded na po sila. Hindi po sila yung mga sinaunang Kristiyano. Sila po yung mga makabagong Kristiyano, which is good. Kasi pag makabagong Kristiyano ka, automatic galing lahat sa Biblia yung mga pinapaniwalaan mo. Kasi wala ka namang ibang mga religious affiliation kundi ang Panginoong Hesukristo lang. It's all about Jesus. Bagamat alam nyo, hindi ko kayo minamadaling maging katulad kayo ng views ko. Pero I respect your views and I'm expecting you respect mine also in return. Kasi wag tayong maging katitisuran sa iba. Natatandaan po ninyo yung kahapong kwento ko sa vlog ko na yung matanda na family friend namin na-offend doon sa pastor. Paano pagdating daw, marami kang ribulto, pupunta ka ng impyerno. Akalain mo sabihin yon. Hindi maganda yung approach niya. Iho ka niya sa akin. Ay, talagang ganun po ang mga ganun po ang kanilang ways to approach people. Kahit nasabihin bagong kakilala pa lang, pag may nakita sila mga ribulto, ako nga po yung santo ninyo ko, kinukuha niya, sabi sisirain niya. Sabi ko sa isip ko, ba't ko naman bibigay sa kanya yung santo ninyo ko pag kaganda-ganda ng santo ninyo ko? Di ba? Ganun po yan. Maging malawak po ang kaisipan natin. Huwag tayong maging katitisuran sa iba. Igalang natin ang paniniwala nila. Bagkus si Jesus at si Jesus lang ang ating iparada. Ibig sabihin, iparada mo ang pananampalataya mo. Hindi mga ribultong kung ano-ano mga sinasabi nila na mamalasing ka raw sa ribulto, mga ganun-ganun. Hindi. Yung ibang pastor sasabihin niya, magkakaroon pa ng exorcism. Pag Kristiyano ka, hindi ka na kailangan ng exorcism. Wala po, let me give you an example. Wala po itong pinagkaiba doon sa Slaying in the Spirit na pinuntahan namin. Sana raw nagtumba-tumbahan na ako. Hindi. Kasi ever since I received the Holy Spirit, lolo ako, parang lolo ko na yung kausap ko Kasi ever since we received the Holy Spirit, inindwell na sa atin yan ni Lord Jesus. Kaya, hindi ko na kailangan magtumba-tumba islay. Ano pang islay sa akin? I'm righteous. My righteousness comes from the Lord Jesus Christ. I am the righteousness of God in Christ. So I don't have to get slain the Spirit anymore. Sa kanyang gano'n. Then, siguro one way or the other, na-amaze siya sa faith ko kay Lord. Yung matanda. Kasi minsan, pagka natumba ka doon, ang tawag doon, nangongompromiso ka na. Parang nangongompromise ka. Because just everything else is doing it, gagawin mo rin. Kahit mali, I don't think so. Ngayon, payo ko lang po dito, hindi po issue yung mga ribulto. Hindi po issue kung may mga ribulto kayo sa bahay. Okay lang po yan. Pero, itong sasabihin ko, kung makakatisod yan sa mga ibang Kristiyano, huwag nyo nang papuntahin sa bahay ninyo. Kasi baka matisod nga po sa inyo. Diba? Lalo na po rito sa Maynila, ay tawag dito, marami pong talagang mga isang popular na talagang pinupuntahan dito yung dyan po sa Quiapo. Huwag na po tayo magbanggit, hindi po ba? Pero igalang po natin sila, mahalin po natin sila. Kasi alam po ba ninyo, ang gospel po para po sa lahat. Mahal ni Jesus Christ ang lahat. Hindi po ba? So ang issue po rito yung sin nature at sin nature pa rin. Hindi po yung mga ribulto, hindi po yung mga anting-anting, hindi yung mga agimat. Meron pa nga pong panyo. Yung panyo doon, nagmimilagro. Kung yan ang paniwala nila, edi wow. Huwag mo yan ang pong question, huwag na nganin. Ang gawin na lang po nyo, i-share na lang po nyo yung good news. Mas maganda pa po. Kung hindi po kayo agree dito, I'm praying to the Lord that He Himself will open your minds. Sapagkat bilang Kristiyano, tayo po yung merong dala ng unawa. Tayo po yung uunawa doon sa mga mahihina ang pananampalataya. Kung hindi ka po subscriber, subscribe, like and share. Mahalaga po ma-share ninyo yung mga thoughts natin dito dahil ito pong mga bagay na ito ay tiyak one of these days mapapakinabangan at mapapakinabangan din po ng mga makakapakinig at makakaparoon nito at maibabahagi nila ang Panginoon na mismo ang kikilos para mabuksan yung kaisipan nung hanggang ngayon ay nadidiliman pa at hanggang ngayon nakakulong pa rin sa reliyon. Pakawalan natin ang anyone o ang sino man na nasa reliyon. Dahil pag nasa reliyon talaga pong madilim ang kaisipan ng mga yan. Anyway, kung naki Lord Jesus ka na,
malaya ka na. Sapagkat si Jesus lang po talaga ang ating kaligtasan. Wala na pong iba. Salamat.